Lalo ba nag-a-admit? Papasok kaya lahat? 79. Start na tayo. So, last chapter na to sa ating semester, chapter 5. Pero part 1, 2, 3. So, tatlong part na to. Baka ayaw bumalik. So, ang didiscuss ko ngayon ay lahat ng kulay green. Part 1, no? Okay. Construction and schematic symbol ng bipolar junction transistor or BJT kung tawagin. Ito na yung pangalawang component pagkatapos ng diode, BJT naman. So pag-aaralan natin yung construction and schematic symbol, operation, and then amplification factors. So puro problem solving to. Kaya hindi ko alam paano papa-exam sa inyo to. And then BJT amplifier configurations. The rest ay next meeting naman. Ayaw gumalaw ng mouse. Dulo ko tuloy yun. So construction and schematic symbol. Nakagamit, hindi na bago sa inyo yung transistor kasi ginamit niyo yan sa breadboard. Yan yung sa inyo C828. Kaya may nagre-request. Kung may question kayo, may nagre-request. Alam lang kayo. Nakalagay dito, 22A, no? PN222. Mga standard transistor siya. Okay? Ang schematic symbol niyan, yan, dalawa, no? May arrow. Yung may arrow, yun yung emitter. Again, hindi na bago sa inyo. Collector yung kabila. And then base. Okay? So, another type of transistor is PNP. Yung arrow baliktad. No? Kasi yung arrow na yan, yan yung nagsasabi kung ano yung direction ng current. Okay? Ito yung collector, emitter, and base. Yung ginamit natin sa activity natin, itong type na to. No? So, ito tinatawag na NPN. Ito PNP. Hirapan ako magsulat gawa ng hindi siya smooth na. Hindi kaya lihain ito. Talim eh. May masakit sa tenga eh. Sige. So, tatlo ang ng transistor, no? Lahat ng transistor, tatlo. Pagka-apat, iba na yon. Ang tawag doon ay thyristors. Hindi na natin madidiscuss yun. Under na yun ng power electronics. Medyo advanced na yun. Hanggang dito lang tayo sa transistors. So, yun yung discover nila William Shockley, John Bardeen, and Walter Bethune. Tinanong ko sa exam niya, exact date, that is December 23, 1947. Okay? So, may dalawa daw klase ng BJT. Isang PNP at saka NPN. No? Recall tayo. Paano ba tayo gumawa ng diode? Naalala niyo ba gumawa tayong diode? Extrinsic, intrinsic, naalala niyo ba? So, meron tayong P-type. Majority carriers are positive and N-type. Diode yan. Pag dinagdagan mo pa ng isang layer ng semiconductor material, ilagyan mo ng P, transistor na yan. Kaya PNP. Kaya tatlo yung paan yan. Okay? Or, another possible construction is NPN. Okay? NPN, PNP. Wala nang iba. Hindi pwede PNN. Walang ganun, no? Kasi pagka dalawang N, pinagdikit mo, magiging isang N lang na malaki yun. Okay? Or dalawang P. Okay, may request tayo. Pangawit ako sa upuan. Ang symbol nito, arrow papasok. PNP. Pagka-arrow palabas, NPN. Okay, may request na naman. Okay, admit all. Wala. Hindi ko pa na-admit na wala na. Pating classes na. Okay, balik tayo sa video. Ito yung dalawang symbol na yung tuturo ko yung arrow. No? Papasok, PNP, palabas, NPN.
Okay? Yung mga arrow na yan, yan ang magsasabi yung direction ng current. No? Kasi hindi yan baliktaran, diode pa rin yan. Okay? Ito tayo sa drawing. Ito diode. Diba? This is another diode. So, dalawang diode dyan connected back to back. May request na naman. Sabi ko, ano yung palit? Okay. Hihirapan. Ayan. Okay. Isang diode, another diode, connected back to back transistor. Ang diode, switch yun, electronic switch. Ang nagagawa niya is mag-on and off electronically using semiconductors, no? Without physical uh, control, electronic control. Yun ang diode. Sa transistor, switch din siya. Electronic control din siya. Pero may kakayahan siya mag-amplify ng signal, magpalakas ng signal. So that is the difference between diode and transistors. Si diode, switch lang. Si transistor, pwedeng switch. Katulad ng ginawa nating ilaw, papalit-palit kasi nasuswitch siya. Pwede rin siya mag-amplifier. Yun yung greatest na capability niya is to amplify signals, electrical signals. Diba? Ito na yung tinagalog ko. We now join together two individual signal diodes back to back. Nabalit ko kanina. Thus, will give us two PN junction connected together in series which would share a common positive and negative terminal. Okay? The fusion of these two diodes produces a three-layer, two-junction, three-terminal device. Okay? Ito ang junction. So, dalawa lang ang junction, dalawang duktungan, junction, duktungan. No? Dalawa yung duktungan, three layer, 1, 2, 3. Three layer device, two junction. Okay? So, binabasa ko. Okay. Transistors are three-terminal active device made from different semiconductor materials that can act as either insulator or conductor by the application of small signal voltage. The transistor's ability to change these two states enables it to have two basic functions, switching for digital electronics or amplifier for analog electronics. Nabanggit ko na rin kanina. Then, bipolar transistors have the ability to operate with three different regions. So, may bago tayong mga terms dito. Mga yellow. Pag sinabing active region, transistor is amplifier. Okay? Region of operation yan. Yung term na yan. Pag nasa active region si transistor, ginagamit siya as amplifier. Pagka naman sinabing saturation, transistor is switch na naka-on. Okay? Kumbaga sa diode, forward bias. Pero hindi na kasi tinatawag dito yung term na forward and reverse. Sa diode lang yun. Sa transistor, ang tawag saturation. Yun yung forward bias mo. On. No? Kapag naka-reverse o naka-fully off yung transistor, ang tawag doon cut-off. So yan ang mga bago nating term. No? Active for amplifier use, saturation, on switch, cut off switch. Okay. Okay na tayo dyan. Basic na basic lang. Okay. Binabawasan ko na nga hirap. Okay. Kaya tayo magbasa. Bubulol ako. Okay. Ito yun. No? Back to back na diode. Ano to? Positive to, di ba? Positive ng diode. Negative. Negative. Positive. Yung dalawang negative, pag pinagtabi mo, isang N lang yan. So, PNP yan. PNP, yun yung nasa taas. Okay? Kaya diodes connected back to back. Ito, negative to. Ito, negative. Ito, positive. Positive. So, three layer yan. NPN yan. Ito yun. Okay? Nakita lang. Analogy. Comparison to diodes and transistors. Ibig sabihin, sa loob ng transistor, may dalawang diode. Okay? Sa loob ng isang semiconductor o microchip, there are thousands to billions of transistors. Ang BJT raw ay may configuration. Ginagamit sa amplifier to. Ang tinutukoy dito amplifier. May tatlo tayong configuration sa amplifier niya. Pag ginamit mo daw yung common base na configuration, meron siyang voltage gain pero walang current gain. Yun yung characteristics niya. Pag ginamit naman natin si BJT or common emitter,
Naka-green, kaya siya naka-green kasi yan lang i-discuss ko para mabawasan yung haba ng chapter. Meron siyang current gain, meron din siyang voltage gain. So, mas maganda siya among the rest. Pag sinabing common collector, may current gain naman siya, wala siyang voltage gain. So, pipiliin natin yung common emitter which is the most popular configuration kasi meron na siyang current at saka voltage gain. Pag sinabing gain, lakas, hindi lakas. No? Amplifier eh. So, ang ginagawa ng amplifier, papalakas. No? Nakita nyo common emitter agad. Overview ko nga muna itong presentation ko bago ako mag-proceed. Para malaman ko hanggang saan ako mag-discuss. Medyo mabilis ako ngayon. Meron ako old recording nito na chapter 5, 1, 2, 3. Palagi ko mas maganda yon kasi well prepared yung presentation ko yun dahil na-discuss ko yun dahil online class talaga nung araw. Panahon ng pandemic. So, si-share ko rin yun. Si-share ko rin itong recording ni Mayor pero mas madali kayong maintindihan yung discussion ko kung makikinig kayo doon sa papanoorin niyo yung old video. Anyway, choice niyo. No? I-review ko pa. Any question? Wala naman. Ulit, pagka naka-reverse yung mga diode, cut off, pag naka-forward lahat ng diode, kasi dalawa diode sa loob, naka-forward parehas, tawag doon, saturation. May lumabas, nakita. May lumabas dito, copilot. Wala na. Balik muna tayo sa construction. Masyado tayo advance. Okay, transistor. May nagre-request pa. Okay, nickel. Ang direction ng kuryente, pag ganyan yung arrow, papunta dito, pasok dyan, lalabas dito. Yan ang mga direction ng kuryente. Ang tawag dito ay collector, emitter, base. Okay? Kaya yung kuryenteng dumadaloy dito sa C, ang tawag dyan IC, collector current. Okay? Ang tawag sa kuryente na dumadaloy dito sa E terminal ay IE. Basic, no? At ang kuryente na dumadaloy dito sa base ay IB. Tandaan nyo, so meron na tayong tatlong current. Sa diode kasi, ID lang eh. Forward current, ID. Pag reverse, walang reverse, zero lagi. No? Kasi putol. Dito, tatlo ng current natin. IC, IB, IE. Okay? Tayo dito sa construction. Ang laging dinidiscuss ay NPN. Yan din yung most commonly used type of transistor. So, ibig sabihin ng N, negative, positive, negative. NP diode, PN diode. Ito ang emitter. Ito ang base. Lagi nasa gitna ang base. Pero pag binili mo na yung transistor, hindi, sa tatlong paa na yun, hindi lagi nasa gitna yung base. Katulad nung ginamit natin, C828, wala naman sa gitna yung base eh. Ano yun eh? Emitter, collector, base. Dito lang yun sa discussion na lagi nasa gitna. Kasi yan yung construction niya. Pero sa loob niya, naiiba yung mga paa niya. Yung mga location lang naman yun. Okay? Pag itong EB, nag-forward bias, at saka itong BC, nag-forward bias, lalagyan ko. Paano mapo-forward bias itong EB? Negative sa negative, positive sa positive. Tama? No? Negative, nakakabit sa N. Positive, nakakabit sa P. Forward bias yung EB. Paano ko ipo-forward bias itong BC? Lalagyan ko ng positive to, negative doon. Tama? Kasi yung positive, nasa P pa rin. Negative, nasa N. Quest. Yan. So, para silang forward bias. Ikutan lang ng ikutan yung mga kuryente dyan. No? Ikutan lang sila ng ikutan. Okay?
Ang tawag dyan, saturation. Kasi forward lahat ng diode. No? Saturation. Yun yung kanina. Reverse natin parehas. NPN. Okay? Paano ko re-reverse to? Ano dapat nakakabit sa N? Sa negative? Positive. At nakakabit sa positive? Negative. Okay? Nakakabit sa negative? Positive. Nakakabit sa positive? Negative. Reverse. May depletion region dito. May depletion region dito. Walang kuryenteng dadaloy dito. Walang kuryenteng dadaloy dito. Parang zero. Ang tawag dyan, cut-off. Okay? Yan yung kanina nabanggit natin. Operation, region operation. Next. Drawing. NPN ulit. NPN. Okay, emitter. Base. Nangindigasyon ko dito. Vector. Pagka ito forward, ano magiging forward yan? Negative, negative. Positive, positive. Forward yan, di ba? Ito, reverse. Positive. Reverse So, dapat negative. Ito, positive. Okay, ayan. Tama ba? So, negative, nakakabit sa positive. Positive, nakakabit sa negative. Reverse. May depletion dyan. Dyan lang may depletion region. Dito wala kasi forward. May kuryente dito. Dito, supposed to be wala, no? Ideally, pero in reality, meron yan. Mamaya ko explain. Pagka ganyan ng condition ng transistor mo, ang tawag dyan ay operational, no? Active region yan. Ano yung isang term natin kanina? Cut-off, saturated, ano yung isa? Wala. Hindi ko na makita. Gusto kong pakita. Ayun, active, no? Good. Nag-chat ba yun? Hindi ko nakikita. Ba't ka nagtaas ng kamay? Yes, Olazo. Salita. Napindot lang po, sir. Salita agad, wala nang taas-taas kamay. Okay. Ayan. Wala tuloy. Ayan. Ito amplifier, no? Ayan. Amplifier. Ibig sabihin pala, pag gusto mong gamitin yung transistor as amplifier, yung isa forward, yung isa reverse. Pero hindi baliktaran. Ang laging lang naka-reverse, si collector. At si emitter, laging naka-forward bias. Active yun. Yan ang mga configuration natin. So, ang discussion natin nakapokus sa active dito. No? Hindi na masyado mahalaga to kasi capability ng diode. Okay. Alala nyo pa yung doping? Doping, yan yung process of adding impurity. Pag tumataas ang doping, ano na nangyayari sa conductivity niya? Tumataas din. Yung extrinsic. Ibig sabihin, mas maraming impurities, mas lalong nagiging conductor yung semiconductor. Tumataas yung conductivity niya. Kasi dumadami yung mga charge carriers. Yung mga walang ka-pair, walang ka-share. Naalala niyo ba yan? Sige. Balik tayo ulit. Ulit ako, no? NPN. Ito yung emitter. Base. Collector. Itong emitter, heavily doped. Heavily doped. Mataas. Heavy dope, no? Pag mataas ang doping, mataas ang conductivity. So, very conductive sa emitter. Si collector ay moderately. Ibig sabihin, mas konti yung doping niya kumpara kay emitter. Moderately dope. Okay? At si base naman ay lightly dope. Lightly, no? Ako spelling ko. Okay. Sabihin, si base, konti lang ang doping, mababa ang conductivity, mataas ang resistivity. So, hirap dumaan ng kuryente kay base.
Kasi siya yung pinakamataas ang resistance. At ang pinakamababang resistance among the three is emitter. And in between, kay emitter at base ay si collector. Yan ang characteristics niya. Ginawa talaga siyang ganyan para maging amplifier. Kasi yung term na transistor is transfer plus resistor is transistor. Magdodrawing ako ng basic circuit application ng transistor. Okay. Maglalagay ako dito ng ilaw. Ilaw. Bilog na lang, bilog. Ng bilog. Ilaw yan. Then source. Lagay natin 220. Yan, lang. Okay. Ito ground. Hindi iilaw yung bulb. Hindi siya iilaw. Kasi yung kuryente papunta dito, hindi makarating sa ground. Okay? Hindi makadiretso dito. Hindi siya makadiretso dito. Kasi itong base, putol. Pero itong base, pag nilagyan mo ng maliit na kuryente, IB, very small lang, around microamperes, didiretso na itong kuryente na ito na malakas. Kumbaga, ito yung control. Okay? Ito yung controlling element, no? Controlling element. Ibig sabihin, ito yung switch. Yung ilaw, para umilaw, pipindutin yung switch. So, manual control yon. Dito sa transistor, lalagyan mo lang ng kuryente si base na maliit lang na pang-trigger lang na current. Once na na-trigger mo yung pumasok yung IB dyan, itong large current na IC, didiretso kay IE. Since isang linya lang yan, IC is approximately equal to IE. Kasi isang circuit lang yan. Kasi ngayon, IB is very small. Okay. Sige. All current entering the node is also equal to the currents leaving the node. KCL kung nalala nyo. Sa transistor, pumasok si IC, tsaka si IB, lumabas si IE. So therefore, IE is equals to IB plus IC. Kasi makikita mo, current pumasok si IC sa transistor, pumasok si IB sa transistor, lumabas sa transistor si IE. Kaya ginamit natin yung KCL. Sabi ko kanina, this is very small, almost zero. Kaya kung almost zero si IB, bakit sir almost zero? Kasi lightly dope. Konti yung doping, mataas ang resistivity, very small current. Okay? Kaya nangyari, IE is approximately equal to IC. Dahil almost zero si IB. Pero once na na-zero si IB, hindi dadalo yung kuryente. Pero once na si IB nagkaroon ng kuryente, very small, almost zero but not zero, dadalo yung kuryente, iilaw ngayon to. Okay? Yung bulb natin. Kuha so, ibig sabihin pala, konting trigger lang, maliit na kuryente lang, mabubuksan ko na yung ilaw. Yun yung control. Makakagamit naman kayo ng mga touch control lamp dimmer. Alam niyo ba yung lamp dimmer? Mga ginagamit nilalagay sa tabi ng kama para matutulog ka na, pwede mong hinaan yung brightness, lakasan yung brightness, pero touch lang. Pag ginawakan mo ganun, liliwanag, lumalabo, yan yung transistor yung laman nun. Isang transistor lang. Anyway, hindi na uso yan. Wala nang ganyan ngayon. Puro mga USB light na, mga cellphone na lang pang ilaw. May bago tayong formula. So, fixed to sa transistor. Hindi to nababago. So, wag nyo na yung kakalimutan. Lagi na yung formula sa transistor. Isa pang formula na mahalagang tandaan sa transistor is beta. Yan lang, beta. Okay? Yung beta, yan yung current gain, yung lakas ng amplifier. Kasi yung mga transistor, hindi yan equally created. Merong transistor na malakas mag-amplify, merong mahina. So, doon nalalaman sa beta. Yung beta nanggagaling sa datasheet. Okay? Yung datasheet, nakukuha sa internet lang yan. Binabrowse lang sa Google. Yung datasheet, ang gumagawa nun, yung manufacturer. Kunyari, gumawa ako transistor, nagbenta ako si 828, ako yung nag-manufacture nun. Siyempre, maglalabas ako ng datasheet. Siyempre, free yun, no? Para ma-access ng mga engineers,
yung characteristics and specification ng transistor. Ang formula nun is simply IC over IB. Okay? Current over current, makakancel ang unit. So, walang unit yan, no? Unitless. Okay? Kasi makakancel yung current. Eh. So, binigyan ka ng beta na 50. Yan ang current gain mo. Yan yung nilalakas mo 50 times. Yung amplifying signal. May bago na naman tayong formula. Tandaan nyo, dalawa na yan. Okay? May isa pa. Balik tayo dito. Ito yung active region eh. Sabi natin kanina, si emitter daw, laging naka-forward bias. Ito, negative, nakakabit sa N-type, positive, nakakabit sa P-type. Forward bias. May kuryente dyan, no? Iikot. IE yun, papasok dyan si IE. Pero hindi siya makapunta dito. Konti lang makakapunta dyan kasi lightly doped. So, pupunta lahat dito kahit reverse bias. Okay? Therefore, IE is approximately equal to IC. Okay, approximately equal. Because IB is almost zero, but not zero. Okay? Since lagi palang naka-forward si emitter, ano ang threshold voltage ng silicon kapag naka-forward bias? Naalala niyo pa? Threshold voltage. 0.7 for silicon and 0.3 for germanium. Yun yung minimum voltage requirement niya para gumana siya, di ba? Ganon din dito. So, meron itong potential difference dito or threshold voltage na 0.7. So, therefore, ang voltage dito between two terminals BBE, tawag dyan BBE, okay. Drawing naman tayo resistor. Medyo komplikado kasi ito eh. Collector, emitter, base. Ang voltahe dito sa dalawang binilugan ko, pag sinukat mo yan, ang tawag dyan, BBE. Okay? Titignan mo na yung letra. Ano ang voltahe dito sa binilugan kong dalawa? Yung binilugan ko na yan, ayan. Nakikita nyo naman, diba? Anong tawag sa voltahe na yan? BCE. Ano lang, ayan. Anong tawag sa voltahe na itong binilugan ko na dalawa? BBC. Okay? Titignan mo lang yung letra, tapos yun yung voltage doon. Balik tayo dito sa figure na to. Sabi natin, laging forward bias tong si BPE. Therefore, ang voltage dyan ay 0.7. Okay? May bago tayong fix value. BBE is always 0.7 volts. Kasi lagi yung naka-forward eh. Kaya ang voltage doon ay 0.7. Okay? Ito naman lagi naka-reverse tong BBC. So kung lagi siya naka-reverse, hindi fix ang voltage dyan. Kukumputin mo yun. BBC ang tawag doon. Kaya mga iba eh. BCE, kinocompute din siya. Hindi siya fixed value. So ang fixed value lang, BBE. Okay? So tatlo na formula natin. Medyo simplify natin ng konti. Ano yung una? IE is equals to IB plus IC. Ano yung beta? Ay, nakasulat sa taas. IC over IB. Ipasok na natin yung beta sa equation number 1. Nagme-message. What is IC? In this equation? Beta IB. Tama? Cross multiply. Si IC, lagay natin kay IC. Therefore, IE is equals to IB plus what? Beta IB. Further simplify, IE, common factor is IB quantity 1 plus beta or beta plus 1. Oops, may friend request. Pecha na. Ito sa 8.
Okay? So, ayan, may bago tayong formula. Kasi yung beta given, always given. Kaya pinasok natin dyan para mabawasan yung may nag-message sandali ah. Tingnan ko nga Facebook. Facebook. Wait lang ah. Okay. Nag-message na si Din. Baka biglang pumasok dyan. Balitaan niyo ako. Ayan, ano, may nag-online monitoring kasi. Hindi natin malalaman. Kasi yung mga link na Gmeet, binibigay ko sa, sinasubmit. Kaya makakapasok sila na hindi natin malalaman. Go-observe sila ng klase. Anyway, binabago ko naman yung mga oras doon eh. Kasi live Excel yun. So, binabago ko yung mga oras. Katulad yun, ginawa ko alas 8 ngayon. So, ini-edit. Ini-modify ko muna doon. Anyway, ayan. So, may formula tayo. I is equals to IB quantity beta plus 1. BB is 0.7. At saka ito. IE is approximately equal to IC. Ginagamit lang tong formula na to kapag ang beta is not given. No beta. Pag may beta, ito. Pag walang beta, hindi nabigay sa problem lang, hindi nabigay yung beta, ito lang gagamitin mo, approximately equal mo siya. So pag approximately equal siya, IB is 0, which is not possible. Kasi pag nag-0 si IB, cut off yun, not active. Ang pinag-uusapan kasi natin, active. Okay. So yan, tatlong formula. Balik tayo dito. So yung mga formula na yun, gagamitin ko mamaya sa problem solving o sa ibang araw siguro, baka hindi ngayon. Tandaan nyo lang, tatlo. Okay, hindi pa dapat to eh. Common emitter, di pa siya dapat ngayon. Ito yun. Beta is equals to IC over IB. Actually, may isa pa, current gain din. Ang tawag alpha. Hindi ko na rin sasama sa inyo to. Pero, hindi, sa problem solving, hindi ko siya isasama. Pero sa objective, sasama ko siya. Sa exam, no? Ganun lang. Kunyari, what is alpha? That is IC over IE. Okay? Ang usually value niyan is less than 1. Kasi nasa denominator si IE. Alam naman natin si IE is always greater than IC or IB. Kasi nga, IE is equals to IB plus IC. Ibig sabihin, pag inad mo yung dalawang kuryente, IE yun. Kaya kung ano man yung value nitong dalawa nito, siguradong less than IE. Nasa denominator siya. Therefore, alpha is always less than 1. Dito naman, IB is very, very small. Almost 0. Kaya beta is always a large number. Around 50 to siguro 400. Tansya ko lang yan. Kasi hindi pa ako nakabili ng transistor na 400 beta. Malakas din. Alam mabigat yun. Usually, 50 lang yan to 250 eh. So, nilagay ko lang 400 exaggerated. Baka kasi meron eh. Hindi ko lang. So, dito, pinaikot-ikot yung formula. Kasi pinasok yung alpha, pinasok din yung beta dito sa equation na to. In the end, ito lumabas. Okay? Hindi ko na yung gagawin kasi hindi ko na nga isasama si alpha sa problem solving. Kasi pwede siyang wala. Kasi hindi naman talaga siya given. Ang talagang given ay beta. Okay. Pero sa mga objective type, pwede ko siyang isama as is na ganyan. Tandaan niyo yung equation niya. What is alpha? IC over I. Anong unit ng alpha? Wala. Kasi current over current is unitless. Cancel eh. Ampere over ampere is walang unit. Okay. Ito kinuha ko to sa libro kaya may page number. No? Tapos na eh. Okay. Drawing tayo ulit ng transistor. Yan yung problem niya, sasagutan ko. Kahit may sagot na. PNP. Dito, PNP naman. Kahit ano pwede, no? So, emitter, base, collector. Okay? Meron ditong AC input. No?
Kasi ang transistor, pag ginamit mo as amplifier, definitely AC yung signal mo. Katulad ng, may microphone ako, microphone to hello. Yung microphone, convert yung boses ko into electrical signals kasi sound energy into electrical, so transducer yun. Yung signal na mako-convert ng microphone, maliit lang yun. So dadaan yung sa amplifier, lalakas, pupunta sa loudspeaker, parang lapel. No? So pinapalakas niya. Yung boses ko AC yun. Walang boses na DC. Lahat ng merong variation, signals ay AC yun. So, kinopya ko lang yun. No? Meron daw tong signal na 200 millivolts. Okay? At dahil forward bias tong emitter base, forward bias siya, heavily doped, maliit ang resistance. Siguro pag tinignan ko yung resistance dito, na nakikita ko dito sa input side, around 20 ohms lang. Maliit lang kasi na heavily doped. Okay? So, yung kuryente, ito meron tong 5 kilo ohms. Okay? Hindi ko nasasama yung isa. Yung kuryente papasok dito, ang tawag doon IE. Pupunta rito IB. Konting-konti lang, almost zero. So lahat ng IE, halos pupunta lahat dito. Kaya IC and IE is approximately equal. Okay. Tingnan natin bakit ba lumalakas yung kuryente sa transistor. Ito na yun. Kuhanin natin yung IE. Okay. Ano bang current? Ang formula ng current? I is equals to B over R. Diba? B over R. B over R. I is equals to B over R. Ano ba yung voltage na pumasok? 200 millivolts. Divide mo sa resistance na nakikita mo doon sa input. Dahil heavily doped siya, mababa lang yung resistance niya. Mataas yung conductivity, over 20. So pag dinivide mo yung dalawa na yan, current yan. Ito na yan. Ang sagot ay 10 milliampere. Okay? Tawagin natin siya IE. Okay? Yung 10 milliampere na yan, papasok sa transistor, pupunta sa IB, konti lang. Lahat pupunta dito sa IC. Okay? So, lagay na lang natin 10 milliampere din. Okay? Kasi wala naman siyang binigay na beta eh. So, pag wala siyang binigay na beta, IC is approximately equal. Okay? Ngayon, pupunta yung 10 milliampere dito. Ano ang voltage dito? Across 5K. So, ohms na lang, V is equals to IR, di ba? Ano yung current na dumaloy sa kanya? Approximately 10 milliampere. Ano yung resistance na nilagay mo doon? Sa load, 5K. 10 milliampere multiply by 5K, 50 volts. So, lumakas. Ang pumasok, 200 millivolts. Ano lang yan? 0.2 lang yan. 0.2 volts. Kasi millivolts eh. So, yan. 1, 2, 3. 0.2. 0.2, wala pang 1 volt yan. 0.2 volts pumasok sa transistor. Paglabas na, naging 50 volts na siya. So, nag-amplify na siya. At dahil AC to, nagbabari din yung output niya. Kaya yung boses ko, pag nagsalita ako dito, maliit na signal, lalakas sa amplifier. So, ganyan ka-tindi yung transistor. No? Papalakas niya yung small signal by simply transferring current. Nag-transfer siya ng current dito, pupunta dito. Ang iniba lang niya, tinaasa niya yung resistance dito, kaya tumaas yung voltahe. Okay, paano nangyari yun? By simply reversing bias the P-type, the collector junction, no? BC. Kasi yung BC daw, lagi naka-reverse. Pag naka-reverse siya, mataas ang resistance nun, no? Kasi reverse yun. Okay? Yan na yun. Transistor amplifying action. Anong current gain? Anong current gain? AB. Kasi ang representation ng current gain ay A. Gain. Therefore, that is BO over BI. Ano ba yung output voltage natin kanina? 50 volts. Magkano pumasok? 200 millivolts. So, makakancel yung volts. Lalabas din to 50. Yan ang current gain ng transistor niyan. Okay?
Yun yung nilakas niya, 250 times. Transfer, current, plus high resistance is transistor. Alam niyo, simula nang ma-invento yung transistor, yan na yan, banggit ko na sa inyo, nagbago na yung evolution ng electronics. Until today, ang ginagamit nating major component sa lahat ng electronics natin, wala nang iba kundi transistor. Huwag natin mag-search. Baka na lumabas dito. uh, ano latest processor ngayon? Hindi ko abot yung keyboard. ha. Kayo nakakalam niyan, hindi na ako nag-mahilig sa computer eh. Ano lang, ito, ano to, sharing, talking. What is the latest? Type ko na nga. Latest Intel processor. Ayaw gumalaw ng... Nakashare ba? Eh kaso ano ang makita dito? i9. Delivering up to 24 cores of seamless 4K Ultra HD, 360-degree video, robust gameplay, multitasking performance. Kay i9. Close ko na. Search tayo ulit. i9 number of transistors. Number of transistors in Intel i9. Okay. Para malaman nyo yung gano'ng kadaming transistor. 25.9 billion. Grabe. Gano'ng kalaki ang CPU na yun? Siguro mga ganito, no? Talagay nyo, maliit yan, o ganyan lang. Gano'ng kalaki? Hindi pa kayo, nakatala pa kayo ng processor. Ganyan, no? Malaki. Yung may pan, yung may malaking pan, kasi malaki lang yun dahil may pan. Pero pag walang pan, kapraso lang yun, ganyan lang yun eh. Ganyan lang kalaki yun. Sa loob niyan, meron 20, 25, 26 billion. Kung ganyan kalaki yung processor mo, sa loob niyan may 26 billion transistor, ganong kalaki ang bawat isang transistor? Atom na yun, no? At yung bawat isang transistor na yun, nagtatrabaho yun, nagmumultitask yun. Nagpa-process yun ng mga ones and zero digitals. Puro yun hindi amplifier yun. Ano yun, kundi saturation or cut-off. Lahat sila, nagpapalit-palit yung mga transistor, cut-off, saturation, process ng mga binary numbers. 26 billion, lahat yan nagtatrabaho. Pag lahat yun nagtrabaho, mag-iinit yan. Pero kung hindi naman mataas yung software na gamit mo, hindi ka naman nag-games, word lang gamit mo, hindi gumagana lahat. No? Wala pang 1 billion yung gumagana ng transistor. Pero sabihin, pag yung 26 billion, lahat yan nagtrabaho, mag-overheat yan. Anyway, at least nakita nyo kung gano'ng karami. No? Dati million lang yan eh. Okay. High-end desktop CPUs like Intel i9 can have transistor counts exceeding 10 billion. Released in 2017. Yung 2017, 6.5 billions. So, anyway, yan ang yung most powerful na microchip in the world, mga processors. Yung iba naman, yung mga binibili yung mga microchip dyan sa labas, hundreds lang yun. Hundreds of transistors sa loob. Anyway, isang oras lang talaga ako pa nagdi-discuss ako online. 5 minutes na lang. Hindi ko na umpisahan yung sabi ko nga sa inyo, tatlong part to, part 1, 2, 3. Next week na yung 2 and 3. Okay. Konti-konti lang. Hindi ako pwede matagal sa online. Hindi ako matagal sa online. Masakit tulo ko yun. So, ang di-discuss ko next meeting, biasing, problem solving to. Circuit. Di ba meron tayong mga diode na may circuit. Na-analyze natin. Pinukuha natin yung ID, yung mga voltages, ganoon din dito. Kukunin natin yung mga BCE, BBC,
BBE. Hindi natin susolve itong BBE. Kasi 0.7 yan. Sabi ko kanina, always forward bias. Fix yan. Kukunin natin yung IC, yung IB. Solve natin yan sa circuit. Hindi pa pwede transistor lang. Kailangan may network, may resistors. So yun yung biasing. Another type of transistor is field effect transistor. Iba to. Hindi yan parehas. Magkaiba yung BJT sa FET. So another transistor to. Dito siguro objective na lang yung mga i-discuss ko dito. Hindi na ako magdi-discuss ng problem solving kasi feeling ko saturated din kayo. Saturate kayo. Feeling ko hindi naman absorb ng mga buti kasi kung una, ME kayo eh. Hindi nyo to expertise. No? Kaya objective na lang isasama ko para sa exam. Finals na to eh. Objective na lang. Dito, objective and problem solving. So mabilis lang siguro, another meeting tapos ko na lahat to. Kasi chapter 5, 1, 2, 3 yan. Baka chapter 5, 1, part 1, part 2 na lang. Kasi yung part 3, problem solving ng JPET. Hindi ko na sasama. Ayoko na masyado madami. Sa akin, madali lang yun. Siyempre sa inyo, para sa inyo, mahirap yun. Okay? Any more question? Okay, gusto niyo makita yung mga itsura ng transistor? Tingnan natin. Types of transistors. Sir, kailan po schedule ng quiz? Dalawang exam pa tayo. Quiz 2 tsaka finals. Dalawa na lang. Kayo mag-decide. Pag natapos ko na to lahat, puro exam tayo. Transistors. Transformer. Palabas dito autobots. Pag-uusapan namin ng mga mayors niyan kung basta kailangan, anyway, maaga ako matatapos. Isang buwan pa naman, buong buwan ng May, last week ng May, yun ang finals week eh. So, doon lang din pwede magpa-finals, di man tayo pwede magpa-finals ng maaga eh. Ewan ko lang, tatanong ko no, kung po pwede maaga, agahan ko na rin para makapag-check agad. No? Yun lang. Quiz 2, tsaka, yung quiz 2 kasi chapter 3 and 4 yun eh. Yun yung transformer eh. Okay. Tsaka yung mga iba pa, tingnan nyo kung ano yung chapter 3 and 4. 5 na kasi ito eh. Ang finals, cover to cover eh. Madami na. Ano ba? Maganda images. Para nakikita natin ang itsura ng transistor. Bakit Bing? Okay. Ito maganda tong picture na. Ito, yung ginagawa ko, on the spot to eh. So, hindi ko rin alam kung ano lalabas dito. Dati kasi nag-online class ako, lumabas na mga sexy. Hindi ko naman mapapatay agad dyan eh. Okay. Anyway, wala namang bata dito, matatanda na tayo. So, ito yung ginagamit natin. Hindi ko pala pwedeng guhitan to. Search pala to. Ito, nakikita nyo yung kamay. Ito yung ginamit natin. Yan yung mga BJT. Ang JPET, kanina, yung field effect transistor or PET, ganyan din itsura niya. Ito transistor to, mas mataas yung beta nito. Ito yung mga maiinit eh. Kaya metal yung mga casing nila. Mga power transistor kung tawagin yan. Ito pa isa power transistor. Maalala nyo, kamukha to no? Voltage regulator ng diniscuss ko na nakaraan. Yung 7805, 7806. Kamukha. No? Kaya kamukha sila. No? Pero magkaiba sila. Pero ito yung mga standard transistor. Iba pa yung mga SMD, yung mga nakakabit sa motherboard nyo na maliliit na transistor. Hindi ganyan itsura nun, syempre. SMD yun, surface mount soldering yun. Hindi pinakita sa picture. Lahat yan na gamit ko na yan. Nakapaghinang na ako ng mga ganyan. Sa Christmas tree na gagawin nyo, meron din yan. Ito. Nakita nyo to, ayan. Yan yung mga nasa car stereo, sa likod ng mga car stereo. Kasi yung car stereo, maliit lang pero malakas. No? Kasi yung pinaka-power transistor niya, ito yung power amplifier niya. Ganyan. May init talaga yan, hindi mo makahawakan ng daliri mo yan, masusunog daliri mo pag gumagana yan.
Pag umaandar yan, talagang mataas pa yan sa boiling point. No? Greater than 100 degrees temperature. Ginagamitan ng heatsink yan, kaya ganyan yung tsura niya. Makita mo, dalawa lang paa. Hindi dalawa paa niyan. Yung metal casing niya, yun ang collector. Yung kanyang body. Kumbaga ground niya. No? Tatlo pa rin ang paa niyan. Dalawa lang yung nakalabas, yung isa body. Tingnan ito resistor, halos magkakamukha lang sila. Yan ang pinakita niya. Wala nang iba, no? Yan na yung mga itsura niya. Puro ganyan lang siya. SMD lang di pinakita rito kasi yung SMD, yun, ba't wala dito? Para at least kung nakakita kayo sa personal, may idea kayo, transistor yan. Laging tatlo pa niya, emitter, collector, base. Okay? Ano pa gusto niyo malaman? 9 types of transistor. Nakikita ba yung mouse pointer? BJT, NPN, PNP, PET. Yung apat na yan, sa binanggit dito, yan ang nadidiscuss natin. Meron pang MOSFET, yan yung mga ginagamit sa mga welding machine, mga inverter type. No? IGBT, ganun din. IGBT. Ignition FET yan, ignition field effect transistor. Or, meron pa IGFET, meron pang IGBT. Dami yan. Dito nga ngayon, hindi na makita. YouTube. Okay na tayo dyan. Tapos na ako eh. Datasheet. Gusto nyo makakita ng datasheet. C828. Yan kasi ginamit natin eh. C828. Datasheet. System. Naka-image ba ako? Dapat PDF eh. Ito kayo. Say to it. Pa-download pa. Gara naman. Pa-download pa yata eh. Oo, da-download pa eh. Lumabas ditong download eh. Cancel ko na. Ayaw pakita. Wala ako. PDF siya eh. Da-download ko pa, tapos bubuksan ko pa. Ayaw mo na. Okay. At least alam nyo na yan. Pag binuksan nyo yan, makita nyo. NPN siya, no? NPN. Tingnan natin sa ibang place. Kung sa old data sheet. May nagjo-join pa yata, parang itatas ba kayo ng kamay? Magsalita na kayo sa mic diretso, wag na kapag may tanong kayo. Huwag na kayo mag-raise ng hand, hindi ko na yung nakikita eh. Ayun. Bukas na. Ano to susum? Ito? Customize eh. Hindi ko alam class paano susum to eh. Nakikita nyo ba? Yun yung ginamit natin, yun yung binili nyo. Nakita nyo meron siya label 1, 2, 3. Emitter, collector base. Ayun yung tinuro ko sa inyo, di ba? Emitter, collector base. Ang tawag sa casing na yan, TO92 plastic casing. NPN siya. Switching and audio frequency amplifier application. So, datasheet niya, maraming information niya. No? Yun yung pinaka-technical specs niya pagka binili mo siya. No? Hindi natin kailangan malaman yung mga nandyan. Maliban na lang kung nagde-design ka ng circuit. Siyempre, nagde-design ka, kailangan mo ng information. Kailangan mo ng numbers. No? Para malaman mo kung anong transistor yung kailangan mo. Pero since wala na. So nakita nyo, lahat ng pyesa na nabibili sa market, may datasheet. Kahit ultimo resistor, capacitors, inductors, may datasheet. Iba-browse na lang sa Google. No? Marami dyan. No? Marami kasing manufacturer niyan. Eh. Pero standard sila. Kung ako si National Semiconductor, gumawa ako ng C828,
Itong isa, si Fairchild Corporation, gumawa ng C828. Parehas yun. Magkaiba lang ng presyo dahil magkaiba ng company, pero yung functionality niya, same lang. Kaya kahit sa bumili, walang pinagkaiba yun. Okay? Siguro, durability, pwede yun. Pero yung characteristics na, electrical characteristics niya, ay parehas lang. Question, magsalita ka siya ba? Babalik pa ako sa... May nag-reason ba? Wala naman. Okay, wala. Christian, naka-record tayo ha. Christian, matulog na si Mayor. Mayor, ikaw ang mag-attendance ito, hindi ako. Nahirapan ako mag-screenshot dito eh. Umpisahan mo na ngayon, 83 people. Umpisahan mo na mag-screenshot ng mga tao dyan sa list. Alam ko merong merong ding extension na pag-check ng attendance eh. Hindi na natin nagawa eh. Ayoko kasi ng extension eh. Nasisira yung computer ko eh. Parang kasing kasi mga third party option eh, mga pag nangakaw na yan na information. Oh, Facebook. Okay. Class, kailangan natin ng screenshot. Magbukas muna kayo ng camera kasi wala tayong proof eh. So, dito.